Mga lods, pag-uusapan natin yung Gilas Pilipinas naman. Siyempre, nakaka-proud na nanalo tayo against dun sa rank number 6 ba yan? Rank number 6 yan, di ba? So lods, pakikita ko sa inyo yung first 3 offense natin and first 3 defense natin. Which is doon naman talaga nagsimula yung magandang ano natin, magandang laro natin. So, very disciplined yung team natin kasi alam niyo may mga players kasi na pagsimula, petics muna, papainit muna. Wala nang ganun-ganun. Umpisa pa lang, laban na kagad. Dapat talaga ganun di ba? Yun naman talaga ang basketball. Once na nag-buzzer, start na. Game. So ito Lods, makikita ko sa inyo Lods, right after ng jump ball na to, ito okay? Right after ng jump ball na to, makita nyo fino-form kagad nila yung triangle offense nila yan. Oh. Triangle offense yan, information na yan. So kung makikita nyo dyan, so, okay, balik natin. Nakuha yung bola, pinasa sa may wing, tapos may pumupunta na kagad sa corner, tapos meron ng tap. Tapos makita nyo dito sa baba si Kai Soto, pupunta na doon sa may post, which is isa sa pinakamahalagang pwesto ng triangle offense yan. So ang ginawa niya dito, medyo nag-semi V-cut siya, dinala niya yung tao niya sa ilalim. So medyo na-screen na ni Fajardo. Noong nakita ng kalaban, ng isang kalaban na to is nakita niya walang tao si Kai. So ginawa niya, medyo nilapitan niya muna to render help. Kaso nga lang hindi sila nag-switch. Hinabol pa rin ng original man ni Kai Soto. So napansin kagad ni Fajardo yun. Ito, awareness, di ba? Sobrang kabisado mo na yung play, awareness, yan. So, nung nakita ni Fajardo yung ganyan sitwasyon, humingi na siya ng bola. Yung tao niya nag-help, tapos yung tao ni Kai Soto sumunod. So, libre siya. Sound off, si Kai Soto, very good, awareness, nabigay niya lang agad. So, Lods, imagine Junmar Fajardo, hindi naman Hinebra yan. So, triangle offense, hindi naman talaga yun yung tinatakbo niya sa PBA. Pero, we gave them time, di ba? Since last, mga international games, na si Coach Team ko ng, ang nasa program. So, ito, halos nakakabisado na nila. So, yun yung first play. Ganda na execution. So, pangalawa, Lods, ito, triangle offense pa rin to, kung makikita nyo. Yan, triangle offense pa rin yan. So, medyo nahirapan sila dyan. So, ginawa rito sa kabila, nagkaroon ng weak side action. Ang gagawin sana nila rito is ililipat nila yung triangle offense sa may kabilang side. Pero hindi yung gano'n nakita ni Kai. So ang ginawa ni Kai, ginawa pa rin niya yung weak side action, which is a pick and roll dito. Or two-man game, yan. Hand-off roll ginawa niya. Which is part pa rin naman ng triangle offense yan. So yan, ang ganda. Diba? Nakashoot siya dyan. So, isa sa characteristics ng triangle offense, Lods. Kahit na yung mga role players, kahit na yung hindi yung main scorer nyo, may opportunity to miss-score. Kasi nga naka-spread out kayo at lahat kayo mayroong movements. So, pag kami nagkamali dyan, meron kang opportunity to score. So, unti-unti kahit yung role players ay tataas yung confidence. Which is, ito yung nangyayari ngayon kay Kai Soto. Diba dati, diba parang sinasabihan natin malambot, ganito, ganyan. Actually, he just needs confidence. So, yun yung nangyari dito. Nagkaroon ng two-man game dito. Yan, Nakita nyo? Siyempre, maganda yung pagkakahandop, na-delay yung yung player, diba? Dahil maganda yung ginawa ni Kai Soto, yung tao niya, kinailangan tauin si Dwight Ramos. So ngayon, na-rewardan siya ng magandang pasa, naka-momentum na siya, hindi na siya napigilan nung kalaban. Diba? So, ang galing, ganda ng triangle offense talaga. So ito, Los, nag-inbound naman sila rito. Ito yung pangatlong play natin. Nag-inbound dito. Na-deflect. Dapat talaga yung kung mapapasa yan, siguro ko corner dito si Newsam. Pero na-deflect, so kailangan niyang kunin yung bola. So, yan. Ginawa nila rito, yan. Ito na yung triangle offense dapat. Yan. Kung mapapansin nyo, si Dwight Ramos pabalik ng corner yan Yan. Yan yung triangle offense. Pero yung triangle offense, nasa weak side sila. Nasa kabila yung, yung triangle. Pero dito, Los, 4 seconds to shoot na lang to So, ginawa na ng paraan ni Justin Brownlee to. So, yan. So, in every successful triangle offense, there is Michael Jordan or there is Kobe Bryant. So, dito, ang Michael Jordan or Kobe Bryant natin sa triangle offense na to, si Justin Brownlee. Na kapag yung triangle offense hindi ganong nag-effect sa play na yun, pupunta tayo sa star player natin na si Justin Brownlee. Siya yung Michael Jordan or Kobe Bryant natin sa triangle na to. So, sa unang tatlong offense natin, ang ganda ng simula na makikita mo talaga na, uy, may patutunguhan tong team na to. Tsaka mag-ingat ang Latvia sa atin dahil tatalunin natin sila. Ganun yung ganun yung feeling Sarap So, next, defense. Okay, first defense natin. Tao-tao tayo, Lods. Kung mapapansin nyo, Lods, ito sa may strong side yan, nakadikit talaga. Dikit talaga kasi malapit yung pasa na yan Strong side, ibig sabihin nasa ball side sila. So nakadikit talaga. Pero sa weak side, tingnan nyo Lods, hinahayaan nila magkaroon ng action sa ibabaw. Pero si Kai Soto nakaabang sa baba. So, ibig sabihin, binibigay natin yung long shot. Hindi natin binibigay yung sa ilalim. So, yun muna yung strategy. So, nakatanggap to, tsaka lang lumabas si Kai Soto. Hindi nga tinira. So, it means maganda yung scouting report natin at sinusunod ng players natin. Yun ang pinakamalaga Masasayang lahat ng magandang scouting report kung hindi susundin ng players natin. So, sinusunod nila. So, pinapabayaan nila. Hindi nga talaga tumira. Tapos, nung sa ilalim, nung pinasa sa ilalim, nakita niyo si Dwight Ramos, nag-help kagad. Very disciplined yung team natin.
bumaba kagad siya to render help. Tapos nung pinasa, long contested shots, which is yung gusto natin. Long contested shots na nagmamadali. So ito yung pangalawang defense naman natin. Si Chris Newsome, pinikap ulit yung tao. So nagkaroon ng Iverson cut yung kalaban natin dito. Yan, tatanggap yung bola. So napapansin ko, Lods, pag itong binabantay ni Dwight Ramos na to, ino-over nila yan. Kasi siguro shooter yan. Tapos nagda-drop yung isa para hindi makapag-roll. Kumbaga, sige, pasahan mo yung big man sa taas. Parang ganun. So ganun yung strategy natin. Very, very strict and discipline yung team natin. Yun yung mahalaga eh. Pag meron tayong pinag-usapan sa practice or sa game plan, dapat yun yung gagawin natin. So nung pag ito naman na may hawak ng bola, Lods, ina-underan nila, napapansin ko palagi. Ano, uma-under. Pinapatiran nila. So ayon sa scouting report siguro nila, mababa percentage nito. So pinapatira natin. Good defense ulit. Okay? So ito again, ito na naman yung 66. O ina-underan na naman yung Newsome. Yung bantay ni Dwight Ramos, o ino-overan na naman niya. Parang ang dating, sige, dumarive ka. Pero hindi ka makatira sa labas. Natin sa Chris Newsome, bumaba pa rin dito, iniwan pa rin yung 66. Although, malayo yan, di talaga makatira yan. Tsaka sa scouting report siguro nila, mababa percentage nito tumira. So pinasa dyan, o hindi pa nga rin tumira, nag-go under pa rin, di ba? Yan, very disciplined tayo na sinusunod natin yung game plan. Diyan sa 66 na yan, nag-under siya palagi, di ba? So yan, pinasa rito, nag-adjust yung big man nila. Sabi niya, pinapatira ako sa labas, sige nga, tira ko nga. Okay? Long contested shots. So, hanggat nag-e-effect yung defense natin, walang kailangan baguhin. Sige, patirahin natin sila. Long contested shots, di naman sumushoot eh. Hindi lang natin na-rebound dito, okay? Tapos, kung makikita nyo, weak side, we are playing the passing lane very good. So, si Dwight Ramos, kahit nasa weak side siya, kahit naka-drop down siya, alam niya yung nangyari sa bola. Itong pinasa, na-deflect niya. Hindi lang natin naagaw. So, Lods, yung first 3 offense natin, kitang-kita mo na napakaganda ng offense natin, yung flow natin. And meron tayong laging contingency plan na meron tayong Kobe Bryant sa team natin or Michael Jordan. So, dun tayo sa system. Okay? Pagka biglang kinailangan yung star player, go to Brownlee. Pagka, hindi naman natin kailangan yung star player muna, play tayo ulit. Alam mo yun? So, yung kalaban nalilito kung paano sila babantay. Yung defense natin, very disciplined, nakikita nyo. Sinusunod talaga natin yung scouting report. Kitang-kita mo eh. Pag 66, binababaan eh. Pag yung isang wingman, nag-o-over eh. Tapos nagda-drop down tayo. Hinahayaan natin tumira yung mga big mans nila. Nung una nga, di ba, hindi tinira. Pinasa. Yung pangalawa, nag-adjust, tumira, nagbintis. So, ang galing ng coaching staff. Maganda yung culture na ginawa nila sa team natin. And also yung scouting report nila, nag-e-effect talaga. At sa mga players natin, good job na talagang we stick to the game plan and talagang binigay niyo yung best nyo. So mga Lods, nakaka-proud. Salamat sa inyo. Nagiging proud kami mga Pinoy sa pinakita nyo. So yun lang mga Lods. Sana may natutunan kayo rito. Thank you!